Oh, itong statement ni Sir PNP official. Yan yung kanyang statement. And it will affect us and it will change on our normal and simple life. Ito si Orihaldo, medyo maiyak-iyak siya dito. Forward ko na lang kasi medyo mahaba ito. Buo ito eh. Di umano, according to him, medyo aligaga siya this past few days after siyang humatin ng Quadcom kasi pinatawag siya. And then kinausap siya ng asawa niya and he burst into tears at sinabi niya sa asawa niya na magbabago ang buhay natin. Yung inaasahan natin na retirement, mawawala yun sa atin. Pero kailangan nating mamili eh. Nikilabutan tuloy ako. O kailangan natin mamili between yung tama at respeto sa sarili versus yung magandang buhay natin sa kinabukasan. Pinili nitong ni Coronel Grijaldo yung puso, yung Pilipinas, yung uniforme na hindi madumihan yung kanyang pagkatao. Sobrang tindi ng pressure. Sobrang tindi ng pressure, mga bossing. Mantakin mo, nasa serbisyo pa siya. Buti sana kung wala na siya sa serbisyo eh. Natatanggap niya na yung mga pension niya. Hindi eh. Mantakin mo, 4 years na lang magre-retire ka pa. Putang na napatawag ka pa dito sa circus na hearing na to sa Quadcom. Pucha yan. Tapos, according to him, itong dalawang congressman na ito, di umano according to him si Abante na mahilig mandila, at saka itong lumabas ng dila, gano'n, di ba? May picture siyang gano'n eh. Tapos si Dan Fernandez na puro retoke yung mukha, kalalaking tao. Hindi mo lang tanggapin na kumulubot ka na. Putangin na, kalalaking tao mo, nagpaparitoke ka ng mukha mo. Makahiya ka, gawain bakla lang yan. So ito, kinausap daw siya at pinapa-confirm sa kanya or pinapasang-ayunan sa kanya yung statement nung Garma na hindi siya pumayag. At dahil dun sa hindi niya pagpayag, alam niya na natatrabahuhin na siya. Kaya bago pa siya trabahuhin, nagsalita na siya dito. Kasi kapag tinrabaho siya pag tinrabaho siya ng mga congressman na yan, putya yan, pasasamain yung image na ito. Baka sabihin, drug lord pa to. So before it happens, before pa silang makaisip na siya ay loose ends at siya ay babaliktad, bumaliktad na siya. At nilahad niya na dito, binuksan niya na lahat dito yung kanyang saloobin. Kita mo naman yung kanyang uniform, meron pa siyang suot ng bagong Pilipinas pin. Nagmamahal ito sa bayan, nagtatrabaho ito sa bayan, tapos putang ina, iko-corrupt ng mga congressman. That's according to him. Sobrang kurakot nyo na, sobrang corrupt nyo na, at sobrang demonyo nyo na, pati yung mga taong nagtatrabaho, nanunungkulan ng tama sa Pilipinas at sa Pilipino. Nag-training sa academy para lang makatulong sa bayan. Putang ina, tuturuan yung magsinungaling. Tuturuan nyo na mangdiin ng mga tao na hindi naman labag naman sa kanilang kalooban. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Putang ina, sana kung talagang may karma, sana bukas karmahin kayo. Putang ina, kahit mabulag man lang sana kayo para matagal kayong maghirap, mga hayop kayo. Hindi, sobra to. Maiiyak na talaga si Sir eh. Ako din nung narinig ko siya kanina, tapos narinig ko yung pangalan na putang ina Dan Fernandez na ang yabang-yabang. Hindi nga marunong magbigkas ng salitang English ng maayos. Naging congressman. Tapos yung isang pastor na putang ina niya, iilan lang ang miyembro, yaman-yaman. Talagang galit na galit ako kasi ang gagaling netong mga self-righteous to. Diba? May sinasabi pa silang yung mga Quadcom na yan, ganyan, yung hearing sa Senate, blah 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 blah. Hindi pwede sa akin yung pagmumura, di ba? Sabi ni Abante. Hindi pwede sa amin. Pwede nung pagmumura niya nung presidente siya. Tapos na siyang presidente, hindi na siya pwede magpura. Slander na sa amin yun. Wow. Slander. Tayo na. Public officials kayo.
Pag public officials, dapat hindi kayong mga balat sibuyas because you are prone and subject to scrutiny. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. Ang haba na ng live ko. Tayo nakala ko yung live ko, pagtingin ko, mag-aapat na oras na tayo, tama na. Mamamatay ako sa inyo. Ang dilim-dilim naman dito. Hindi, tapusin lang natin to. My wife hugged me in a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this, even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this, I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back, the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd Level Officer, presently assigned at Personnel Holding Administrative Unit, Camp Crame, Quezon City, after turn 2, under oath and in accordance with law, do hereby depose and states that I've been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain Anova, who was wearing a PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang
supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Yan ang sinasabi ko. Ang inang kapal ng mukha mo, sir. Ang kapal ng mukha mo kasi puro retoke yung mukha mo. Tapos sinasabi dito na na-damage control ka kaagad. Natural. Kapal ng mukha mo, sir. Putang ina, wala kayong karapatan na magsilbi sa bayang, mga hayop kayo. Kung totoo tong sinasabi ni Kuya, kung totoo tong sinasabi niya, putang ina, wala kayong karapatang maging mga taga-gobyerno. Grabe. Mantakin mo. Police, koronel, pinaghirapan niya yan, tapos bababuyin nyo ng ganun yung uniforme. Police, tapos bababuyin nyo ng ganyan yung bababuyin nyo ng ganyan yung pagkatao niya. Pinaghirapan niya yan, ganun-ganun nyo na lang sirain yung buhay niya. Dahil alam niya na nung tumanggi siya na pumirma at mag-confirm doon sa mag-confirm na lang, tumanggi siya na sagutin yun, putyang ina, bigla nyo na siyang kinold shoulder at alam niya na siya na yung susunod. Alam niya na siya na yung susunod eh. Siguro hinahanapan na lang na siya ng butas, ng problema, ng kaso. Para sa susunod na hearing, siya na yung subject. Mako-contempt siya. Yan ang problema eh. Ito kawawa itong mga pulis na nagtatrabaho ng matino tapos kinukurap nyo. May talaga kayo, may karma kayo. Antayin nyo yung karma nyo. May lalabas dyan sa mga bitukan nyo. May lalabas dyan sa bitukan nyo ng mga ng mga pari. Kawawa, no? Alam mo, ako ayoko maniwala dito pero mantakin mo tiwalang-tiwala sa gobyerno, yung pinya pa nga o bagong Pilipinas. Ibig sabihin, putsang ina, sumusunod to sa kung ano yung ipagawa ng gobyerno sa kanya at hindi labag sa batas. Takin nyo, gusto nyo siyang lumabag sa batas, tagapagpatupad siya ng batas. Hayop talaga naman. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. Puta, pinapili pa siya. Tumatindi, pinapili siya. Shoot ka ba dito sa ito, aminin mo to yung reward system Sir, di ako pwede dyan. Hindi ako pwede sa reward system. Una sa lahat, hindi naman kami magkakilala niyan. Ganun ba? Taga Davao ka, di ba? Taga Davao ka. DDS, Davao Death Squad, pwede ka doon? Sobrang sama ng ugali nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mantakin mo, may multiple choice pa siya. May multiple choice siya. Mamili ka, ano yung aaminin mo? Aaminin mo yung yung reward system o yung DDS? Bilis. Putang ina, may nag-aabang sa'yo. May nag-aabang sa'yo sasakyan papuntang impyerno. Sabi niya, para komportable ka sa scripts, mili ka dyan kung saan ang gusto mo. Gusto mo to, ito, bahala ka sa buhay mo. Ang problema po siya. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Ito nga. So sabi ni Sir, hindi ko rin pwede Sir aminin yan. Kasi nasa BJMP pa ako niyan eh. Wala pa ako sa magkakaproblema tayo pag inamin ko lahat siya. Puta, lahat, siya, none of the above siya. Ano gusto mo? A, B, or C? None of the above.
Pucha, nung nag-none of the above ka siya, galit-galit na. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. Grabe yun, ha? O pucha, para silang nagninegosasyon. Dalawang demonyo, nagninegosation. O sinasabihan tong isa magsinungaling. Sinungaling ka. Mamili ka rito. Alinang pabor sa'yo? Yung DDS o itong ano? Yung DDS o itong kay Garma? Mamin ka, bilis. Sabi naman nung isa. Sabi niya, sir, negative. Negative ako kay Garma kasi ganito. Negative din ako dito sa DDS kasi wala pa ako niyan. Nasa ibang destino ko niyan. Mabibisto ako dyan. Sabi naman nung isa, ilang taon pa meron ka? 4 years. 4 years pa po. Colonel ka ngayon. Pucha, magiging general ka. Tangin naman takin mo. Nag-training itong mga to, nagpakahirap para magsilbi sa bayan at i-earn nila yung rango. Putang ina, ginagawa nyong pang ano, pang ano yan, pabuan, tawag dyan. Ginagawa nyong pang bribe, yung ginagawa nyong pang bribe yung hayop na rango nila. Bakit Abante? 4 years from now, congressman ka pa rin dyan sa Congress? Kapal ng mukha mo, sir. Di mo nga alam kung mananalo ka ngayon. Ipinapangako mo sa kanya yung rango? Tangina, bakit forever ka na nandiyan dyan sa Kongreso? Baka makarma ka. Baka hindi ka na umabot ng ano, ng ewan. Kapal ng mukha nyo, sobra. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang, alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund, from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have... Ito ang masama. Imaginein mo kung si Garma na ganito nila. Kung si Espinido na ganito nila. Kasi ginagawa nila dito kung paano kung itong mga tao na to na-influence nila at nagamit nila yung kanilang pagiging satanas. At na-convince nila itong mga ito na bigay yung mga statement na yan para bumaliktad. O, paano? O, katulad nitong sinasabi ni Sir, kung gagawin ko kasi yan, Sir, madaling i-debunk. O katulad yun si Garma, yung sinasabi niya, sinabi ni Duterte, ba't naman ako tatawag sa kanya? Tayo na sino ba siya? Di ba? Ang daling i-debunk. Ang problema kasi, tuso yung mga congressman. Ito, akin lang pwedeng mali ako. Tuso sila. Para lang sa propaganda nila, lumabas yung mga istorya, mailabas nila sa media, para yung kanilang propaganda, paninira nila sa mga Duterte, mag-succeed. Wala silang pake kung may masisira silang mga karir. Katulad nito, matinong punis, gustong sirain. Sila, yung mga iba pang mga testigo dyan na bumaliktad, putay na pag wala na sa Congress yung mga yan, patay kayo.
Kasi lahat ng sasabihin nyo dyan sa Quadcom will stay there and can be used against you. Gagamitin yan against you para sa mga kaso sa inyo. Do you think itong mga congressman na to, tutulungan pa nila kayo sa mga kaso nyo? Wala na. Nabudol kayo. Binudol kayo. Halimbawa, kung ito si Sir, sinabi niya, ginawa niya yung pinagagawa nila, sa tingin mo magiging general pa to? Hindi na magiging general to. Bakit? Kasi nga, lahat ng sabihin niya doon na kasinungalingan, kasi kasinungalingan, under oath ka, nagsinungaling ka, didimanda ka talaga ng kampo ni Duterte. So, sirang-sira na yung buhay niya. Sinira niya na yung buhay niya. Sa pagsisinungaling, sinira niya pa yung buhay niya dahil nagpabudol siya sa mga congressman na mga demonyo. Propaganda lang naman kasi yan. Kaya nga, kayong mga testigo, lalo na yung mga testigo ni Risa Ontiveros dyan sa, sa Senate, pucha, pag nagsampa ng demanda, yung KOJC, sa inyo, sa tingin ninyo, kung wala na si Risa Ontiveros dyan, tutulungan niya pa kayo? Wala na, hindi niya na kayo tutulungan. Pero pucha, ang KOJC, nandiyan sila, ipupurso nila yung mga kaso niyan hanggang makulong kayo at mapatunayan na kasinungalingan lahat ng binitawan nyo sa Senate. So ito yung sad reality tungkol dito sa atin. Kung gaano kamahal ni PRRD ang mga pulis, ganun naman binababoy ng administrasyon ngayon itong mga uniformado. Kaya mag-isip kayo, mga pulis na nanonood ngayon. Mag-isip kayong mabuti. Pagka mali, wag nyong sundin. Katulad nito ni Sir. Oh, it will cost you your career. Ganun talaga kaysa naman mapunta kayo sa impyerno. Kasi balita ko si Sir, sinibak na yata eh. Wala na to. Sira na buhay nito. Imagine, whether you commit the crime or not, puta sira ang buhay niya. Why? Dahil napakamalas niya na siya ang binunot ng mga congressman. Kaya importante na maglagay tayo ng mga congressman na malilinis ang mga budhi, na hindi mga satanas, para maayos ang bayan natin. No personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policemen are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung ano ang kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Sabi, ay, ganito nangyayari sa bayan natin. Anyways, masamang-masama ang loob natin dahil ginagawa nila itong mga ganitong kadiliman.
Ay, pero bagamat meron pa ring liwanag sa dilim, nandiyan pa si Lenny. Sorry sa mga sa mga congressman natin kasi tayo nagre-react lang tayo according dito sa mga naririnig natin. And alam ko naman na magdi-deny kayo. Sino ba naman ang aamin sa ganyan, di ba? Pero kapag ito si Sir, pinatanggal nyo sa serbisyo at balita ko, natanggal na yata, that will show na talagang guilty kayo. Ganun din naman kayo, mahilig naman kayong mahilig naman kayong magturo-turo, mahilig naman kayong maggawa-gawa ng mga istorya. Mahilig din naman kayong kahit testimonya lang, ipinaniniwalaan nyo. So ito, testimonya rin to. So paano, paniniwalaan ba namin o hindi? Ganda ng istorya niya ganda ng kwento niya so sa susunod na Quadcom hearing, sigurado, pag pinatawag to, kakatayin nila to dun, contempt to. Pero taas ang kamay namin sa'yo, Hector Grijaldo. Mabuhay ka. Sira na rin naman yung karir niya dahil sa pagtanggi niya, sabi niya, isiwalat ko na. Mabuti na rin, you made the right decision para ma-expose naman tong mga kupal na mga akala mo ang lilinis na mga tao.